Hey yo, good day everyone. Ako po si Sky Ripa. You are watching Man Cannot Ride or yung Panot Cannot Ride. But anyway, okay, kung naalala nyo, gumawa ako ng video na i-demonstrate ko yung or diniscuss ko yung body positioning, yung upper body positioning, lalong-lalo na for cornering on public roads. Tapos merong nag-request na i-demo ko daw from the back, yung back view, na wala nang palipaliwanag pa sa i-demo ko na lang daw. Eh ngayon, nag-request na naman. Aba, iha, ang itatawag ko na sa iyo is Miss Makulit. Miss Makulit Lukaret. joke lang. Nakakailang request ka na sa akin, ha? Paano to? Pangatlo na to, ha? So, baka naman kahit man lang 3-in-1 na pakape, magpakape ka man lang. Tsaka kahit yung mga burger na binili lang sa tabi-tabi, magpa-burger ka naman, aba? Nakakadami ka na ng request. But anyway, here's your request. Ang request mo naman sa akin ngayon, may side view naman. At ito yung nakakatawa. Sabi niya ngayon sa akin, dagdagan ko na daw ng paliwanag. Kasi nung pinanood daw niya yung dinemo ko na rear view, back view, nag-gets naman daw niya after niya panoorin ng mga 5 beses. So sabi niya baka daw pwedeng samahan ko na ng paliwanag para daw, pero konti lang, wag ko daw masyadong gagawing technical. I believe this person is a very smart person. Yun nga lang sa tingin ko meron siyang mindset na allergic siya sa mga taong nagpapaliwanag ng mga technical terms and mga scientific terms. Ganun ang Pilipino eh. So anyway, bago natin i-demo, na-curious lang ako sa taong ito kasi nga 3 beses na nagre-request. So, hinanap ko siya, baka mamaya pinsan ko to or kapatid ko. Sabi sa akin ng mga pinsan kong babae, Kuya, kiniklik lang namin yung video mo, tapos hinahayaan lang namin mag-play sa background, pero hindi namin pinakikinggan kasi hindi naman kami nagmumotor. Tapos yung mga kapatid ko naman, Kuya, busy kami. Kiniklik lang namin, after 30 seconds tapos na. Pinapanood namin yung unang ad, tapos na para daw meron akong kitain. Ang saklap, no? Kasi yung average viewers ng mga videos ko ay 20 average. Eh yung pala ay lahat yun, mga pinsan ko lang. Sad life. Anyway, so let's go to the demo. I will demonstrate yung yung mga different types of body positioning, kung ano yung galawan sa motor for street riding, cornering sa street riding, and lalagyan ko ng konting paliwanag as requested. So, here we go. Okay na naman tayo, hindi na naman kita sa shot lahat. Okay. So, hindi naman mahalaga yung mukha ko, di ba? Mahalaga pala yung paa. Okay, anyway, so yung kagandahan ng yung pagiging effective ng body positioning for cornering, ang first step talaga dyan is iayos natin yung static body position o yung kung paano natin ilalagay yung sarili natin sa motor. Doon lahat nag-uumpisa yan kasi kung mali yung pag-upo, kung nakaupo ako ng ganito habang nagra-ride, paano pa ako magko-cornering ng maayos nito, di ba? So, ulit-ulitin ko para akong sirang plaka. For better control and stability, it is recommended what we ride on the ball of our foot. Huwag dito sa gitna, huwag sa sakong, ride on the ball of our foot. Ngayon, kung halimbawang cruising na lang tayo sa expressway, then pwede nating i-relax ng kaunti, ilagay natin medyo sa gitna. Okay lang yun kasi dire-diretso lang naman. Dire-diretso, tayo lang ang laman ng karsada, it's fine. Kung kabisado natin yung karsada, very smooth, libreng-libre, mag-relax tayo ng konti. Pero again, for control and stability, ride on the ball of your foot. Another thing is, okay, sinimulan natin sa paa, paakyat tayo. Another thing is, kung gusto natin ng control and stability, ilagay natin yung timbang natin on the foot pegs, hindi sa upuan. Now, hindi ko sinasabing tumayo tayo or umangat ang ating puwet. Ang sinasabi ko lang is, deliberately, pakiramdaman natin na inilalagay natin yung pressure sa foot pegs. Maybe 70% of our weight. Okay, magagawa natin yan if we are riding on the ball of our foot.
magagawa natin yan if we are going to grip the motorcycle or hug the motorcycle, embrace the motorcycle with our knees and our inner thigh. Okay. Ito ngayon yung posisyon, di ba? Magagawa ko ito ng maayos. Again, if I'm riding on the ball of my foot and if I raise my heels a little bit. Hindi yung nakadrop na ganito. Masakit to sa paa over time. If we raise it just a bit, mas okay to. Hindi mananakit to. And then we are gripping the motorcycle with our knees and our inner thigh. Ngayon, mararamdaman nyo parang mananakit to, di ba? You can help minimize yung ganitong fatigue if we engage our core. Ayun, oh. Matik na nawala yung sakit dito, nawala yung pressure. I'm still gripping the tank. I'm engaging my core. Kita nyo yung bilbil ko, di ba? Engage na engage. And then now, look at me. I'm stable on the bike. Lower body positioning. For control and stability. For cornering on public roads. Okay. Upper body ko. First, light grip on the bars. Bend your elbows. Relax your upper body. Loose arms. And that's it. Ito na yung first step. Now let's go to cornering. So left turn ang i-demo natin, ha. Same principle lang sa right turn, pero left turn tayo kasi left yung kita. So for normal cornering, regular cornering, slow pace cornering, you don't really need to move on your bike. You just need to pivot your shoulders. Yan. Okay, again. Straight, straight, cornering left. Ang nangyari sa lower body ko, hindi nyo napansin, pero nirelease ko ng kaunti yung pressure dito sa left side. Kasi yung pressure, inilagay ko lahat dito sa right side. Kasi ibinayas ko yung aking timbang to the left side. I can do that by pivoting my shoulders. Inikot ko lang yung shoulders ko. Ito, walang nagbago. Sa hands, sa arms, wala. I'll just pivoted my shoulder. Nirelease ko lang ng konti yung pressure dito. That's it. Slow pacing, regular cornering, chill riding, ganun lang siya. Now, let's just say na medyo mabilis-bilis yung pacing. Straight, straight, straight. Ibinuka ko lang ng konti. Pagkabukan nun, kasya lang yung kamao ko. Ang pressure ngayon nandito sa right leg. Kasi siya yung ngayon yung nakakapit sa tangke. And ngayon, ibinaba ko ng kaunti yung siko ko. Inikot ko yung balikat ko. At itinungo ko ng kaunti yung ulo ko. This is it. Ito yung itsura ko, left cornering. Medium pacing. Okay, now, let's just say, mas mabilis pa yung pacing. So what I'm gonna do is I'm going to open up. Okay? Kasi mas ibabias ko ngayon yung weight on the side. I'm going to drop my elbows more. I'm going to lean forward more. I'm going to pivot my shoulders more. And this is it. Fast-paced cornering on the streets. Ito yung pasok pa rin sa legal speed limits. And in my experience, this is more than enough for, let's say, cornering ng 60, 70 kph. This is more than enough. Okay, now, ito yung tipong hinahanap-hanap ng marami. Yung gusto nila na magmukhang Valentino Rossi. Okay, or MotoGP rider. Okay. So let's say fast pace. Ito yung mga tinuturo sa mga racing circuits. So sabi nila, ilabas natin yung puwet natin, ibuha natin yung tuhod natin, drop our elbows, drop our helmets, pivot our shoulders, and this is how it looks like. Hindi pa ito malalim, mababang pa to. Hindi ko malaliman kasi matutumba ako sa patak stand.
that last bit, it needs a lot of effort. And yun, marirecommend ko lang talaga for really race pace cornering. Let's say you're cornering at 100 kph or 110 kph. Pero for the straights, kita mo naman sa dinemo ko, di ba? Halos parang wala akong ginagawa. Less movement. Papaliwanag ko, wait lang. Okay, for the straights, nakita mo naman yung demo ko, parang walang kwenta, no? Parang wala ka na pala. Kasi wala naman talaga akong ginagawang drastic movements. Ang mahalaga kasi for street riding is we are comfortable and we are stable. We can be comfortable if we use less energy. We can be stable if we use less movements. Kailangan natin maging komportable at stable so that we can ensure the best possible safety. Kasi safety, yun yung mahalaga for cornering on public roads. Walang kwenta yung dinemo ko, no? Parang gumanon lang ako. But that's the truth. That's the truth. We just need to focus on safety. So, move less so you can be more stable. Move less so that you can conserve your energy, lalo na kapag long rides at marami kayong pupuntahan. And by doing that, you are going to be safe. Para na akong sirang plaka. Meron akong 1,000 plus videos, napakarami doon ang tungkol sa cornering. At ako ay paulit-ulit na lamang. Well, but anyway, thank you so much for your request. Again, oy, Miss Makulit, Lukaret, magpakape ka naman. Kahit wag na yung 3-in-1, kahit yung stick na lang na ano, kahit wag na lagyan ng asukal, hindi man ako nag-aasukal. No sugar ako for life. So, tsaka kahit yung, sige, wag na yung burger, kahit yung buns man lang sa bakery. Grabe naman kung sino ka man, manlibre ka naman. Ito, pag nag-request ka pa ng pang-4 tsaka pang-5, magkakaroon tayo ng meet and greet, ha? Hindi, joke lang. Alam ko namang hindi mo gusto yung makita ang pagmumukha na to sa personal. Anyway, guys, thank you so much for all your support sa videos ng Man Cannot Ride, and I'll just keep on making videos for you all about safety and skills, all about proper riding skills, road safety strategies, anything in between. Magpo-post ako ng mga rides ko, magpo-post ako ng mga pinagagawa ko, magpo-post ako ng mga binubuting-ting ko. Pag meron tayong nakitang motor na pwedeng i-test ride, test ride natin. I mean, anything and everything under the motorcycle sun. Ang corny po. Anyway, so I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride, and I will see you on the road. Yun mas maganda. Ride tayo. Tara, ride tayo. Ride lang ng ride. Okay, have a good day. Yung kape ko.